Welcome to our final week sa ating pong series na pag-aaral ng The Purpose-Driven Life. Ang goal po natin dito ay para ipakilala o malaman natin yung 5 layunin ng Panginoon sa ating buhay. Napakadami pa pong pwede nating pag-aralan o pag-usapan patungkol po dito. So ako po'y umaasa na mag-decide po kayo na magpatuloy na pag-aralan o tunghayan natin itong pagtuklas sa mga layunin ng ating buhay for the rest of our life. And I hope na kayo po ay nag-i-enjoy sa inyo pong pagbabasa ng Purpose-Driven Life, yung araw-araw nating pagbabasa. And I would like to encourage you na basahin ulit natin at least once a year binabasa po natin para ma-refresh po natin yung memory natin patungkol sa mga layunin ng Panginoon sa ating pong buhay. Since ito po yung last session po natin together, bago po natin tingnan yung 5 layunin ng ating Panginoon, gusto ko po kayong encourage ang inyong mga grupo na gawin itong 2 bagay na ito. Ang una, ang suggestion ko po, magplano kayo ng celebration. Have a party. Alam nyo ba na gustong-gusto ng Diyos ang party? Ang Panginoon Hesukristo, nung nandito po siya sa lupa, ay madalas nasa party po siya na madalas kinakausap niya yung mga tao during doon sa kasiyahan na yon. And sa Bible, every time ang isang tao ay kumilala sa ating Panginoon o tinanggap yung kaligtasan, sabi nga sa Bible, angels in heaven celebrate. Nagkakaroon ng party sa langit dahil itong kaluluwa na ito ay nagbalik sa ating Panginoon. So, sa pagtatapos po nitong pag-aaral na ito, magplano po kayo ng get together again para i-celebrate po natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa inyong buhay at sa buhay ng ating church for the past 6 weeks. Ang pangalawang suggestion ko po sa inyo ay talk about the future. Bago kayo magtapos nitong session na ito, I would like to encourage you, i-discuss po ninyo ano ba ang magiging future ng ating grupo na ito. Dito po sa series na ito, na natapos natin and I hope na discover natin yung value of being part ng grupo o ng small group. And I hope pipiliin ninyo na magpatuloy kayo dyan sa grupo na yan, sa inyong small group na yan, sa fellowship. Alam nyo ba na ang fellowship, ang pinaka-importanting sangkap ng ating paglagong spiritual. Importante po yan kung gusto po natin maging healthy, balanse, kailangan po natin ng fellowship, ng small group. Okay po ba yan? Sige po. Sa ating pong last session na ito, titingnan po natin yung 5 layunin ng Panginoon sa ating pong buhay. You were made for a mission. Okay? Sabi pong ganun sa John 17 verse 18. Jesus said, "In the same way that you gave me a mission in the world, I give them a mission in the world." So, ito pong linggo na ito, titignan po natin another word na nawalan na ng kahulugan doon sa original meaning. Sa totoo lamang po, itong salita na ito ay kinakatakutan ng maraming Kristiyano. Hindi lamang yung mga Kristiyano ang natatakot dito, maging yung mga unbeliever ay natatakot sila dito sa salita na ito. Okay? Natatakot tayo. Pero hindi natin alam ang tunay na kahulugan nitong salita na ito. Itong salita na ito ay yung salitang evangelism or sharing the good news. Pagdating sa evangelism, yung mananampalataya at hindi mananampalataya ay natatakot sa salita na ito.
Tayong mga mananampalataya, natatakot tayo dito. Natatakot tayong ibahagi natin sa iba itong ebanghelyo na ito. Baka tayo ma-reject, baka tayo mapilosopo. Kapag nagyaya na yung small group natin na magkaroon ng evangelism, ayaw nating sumama dahil natatakot tayo. Kapag unbeliever naman, natatakot din sila sa evangelism. Ayaw nila nakakatok ka sa bahay nila at maistorbo sila sa kanilang gawain sa araw, sa bahay na yon. No? So kakatok ka ng alanganing oras. Ayaw nila yon. So natatakot sila na merong lumapit sa kanila at kausapin sila patungkol sa Bible. But ito pong salitang evangelism, sa Grego, ang ibig sabihin lamang po ng evangelism ay good news. Yun po yung kahulugan ng evangelism, good news. Once na malaman mo ang apat na layunin ng Panginoon sa iyong buhay, God wants you to share the good news with others. And yun po yung kailangan natin gawin. Ito yung panglimang layunin natin. The same mission na ibinigay kay Kristo, ang pagtulong sa ibang tao na mapalapit sa Diyos, ibinigay niya rin yung mission na yon sa atin. Yung mission natin ay simply ipasa natin sa iba yung the same good news about God's love to someone na nagsabi sa'yo. Huwag nating kakalimutan, kung hindi ka minahal ng tao na yon enough to love you, enough to tell you na merong maari kang kaligtasan na pwedeng tanggapin, na without God, wala ka siguro ngayon sa sandaling ito, sa lugar na yan. So somebody na merong nag-share sa iyo, marami kang mamimiss sana sa buhay kung hindi ka minahal ng tao na yon at ibinahagi sa iyo yung good news na yon. So, who are you going to tell yung good news na yan? Meron po bang mapupunta sa langit dahil sa inyo? Just as someone merong nagbahagi sa iyo ngayon, binahagi yung good news, ikaw ay pupunta sa langit. Meron bang pupunta sa langit dahil sa'yo? Hindi mo kinakailangan maging perfecto. Hindi mo kinakailangan maging spiritually mature o kailangan Bible scholar ka. Ang kailangan mo lamang malaman is si Jesus ay nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa iyong buhay. Hindi na po importante kung marami kang alam na information. It's about simply loving people enough para masabi mo sa kanila ang patungkol kay Jesus. At ito pa po ang good news pa. God doesn't expect you to fulfill your mission on your own. Narinig niyo yun? Hindi po inaasahan ng Panginoon na tuparin mo yung mission na yan, yung evangelism na yan, na nag-iisa ka. Binigay niya ang ibang mga Kristiyano para maging suporta sa'yo. Sa totoo lamang po, evangelism is something you can do as a group. Yan po yung evangelism. Pwede niyong gawin ng inyong grupo. Sa session pong ito, titignan po natin kung paano yung isang small group ay nag-reach out, sama-sama sila in love, nag-reach out sila in love to those who don't know Jesus Christ. At nagbigay po siya ng napakagandang halimbawa sa Luke chapter 5. Itong kwento po na ito ay kwento ng magkakaibigan na dinala nila ang kanilang kaibigan na nangangailangan kay Jesus. Yan po yun sa Luke chapter 5 verse 17 to 26. Tignan po natin itong mga talata na ito sa The Message Paraphrase. Sundan niyo po ako sa pagbabasa sa inyo pong workbook. One day, as Jesus was teaching, Pharisees and religion
teachers were sitting around. They had come from nearly every village in Galilee and Judea, even as far away as Jerusalem to be there. The healing power of God was on him. Some men arrived carrying a paraplegic on a stretcher. They were looking for a way to get into the house and set him before Jesus. When they could not find a way in because of the crowd, they went up on the roof, removed some tiles, and let him down in the middle of everyone, right in front of Jesus. Impressed by their bold belief, he said, "Friend, I forgive your sins." That set the religion scholar and Pharisees buzzing. Who does he think he is? That's blasphemous talk. God and only God can forgive sin. Jesus knew exactly what they were thinking and said, "Why all this gossipy whispering? Which is simpler to say, 'I forgive your sins,' or to say, 'Get up and start walking'? Well, just so it is clear that I am the Son of Man and authorized to do either or both." He now spoke directly to the paraplegic, "Get up, take your bedroll, and go home." Without a moment's hesitation, he did it. Got up, took his blanket, and left for home, giving glory to God all the way. The people rubbed their eyes incredulous, and they then also gave glory to God. Awestruck, they said, "We've never seen anything like that." Ang Panginoon po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Sa napakagandang kwento na ito, nagbibigay po ang Diyos sa atin na 4 na susi para matupad natin ang ating misyon dito sa sanlibutan na ito. 4 keys to fulfilling God's mission in the world. Ito yung dapat nating gawin para tayo makapag-reach out sa ibang tao. And papaano natin matutupad yung God-given mission dito sa sanlibutan na ito. Ang una, they became concerned for their hurting friends. They become concerned for their hurting friends. Ito po yung principle of compassion. Itong small group na ito, they cared enough para sa kanilang helpless na kaibigan na gumawa ng isang bagay patungkol sa kanyang mga pain. Compassion is not a feeling. It is love in action. Ito po yung kahabagan. Ito yung pagmamahal nila. Bakit po importante itong pag-ibig na ito? Dahil ang pag-ibig po ang nagbubukas ng pinto para sa atin na maibahagi natin si Kristo. People don't care how much you know until they know how much you care. Kailangan mahalin natin yung mga tao. Tingnan natin ang kanilang mga pangangailangan. Pakinggan natin ang mga area sa buhay nila na kung saan nag-struggle sila. Only then can you show how Jesus can meet yung pangangailangan nila. When people know na ikaw ay tunay na nag-aaruga sa kanila, genuinely care for them, mas magiging bukas sila na tanggapin yung good news about Jesus Christ. If you care, you'll take time to be aware. Ang sabi po sa Romans 15 verse 2, we should all be concerned about our neighbors and the good things that will build up his faith. Isa pong practical dito na maaari nating gawin is to spend more time with unbeliever. Maalala niyo sa session 2 natin, tinalakay po natin dito about isolating ourselves from people na nangangailangan ng Kristo o ng ating Panginoon.
meron pong, ang totoong problema po dito ay habang tumatagal tayo sa pagiging Kristiyano, mas kumukonti na ang mga unbeliever na nalalaman natin o nakikilala natin. Why? Dahil you spend most of your time involved sa mga Christian activities. Sabi pong ganun sa Colossians 3 chapter 4 verse 3, pray for us that God will give us an opportunity to tell people His message. Sabi ni Apostol Pablo, ipanalangin niyo kami para magkaroon kami ng pagkakataon na maibahagi namin ang mensahe ng ating Panginoon. Tandaan niyo, prayer ay napakahalagang sangkap para matupad po natin ang life mission natin. You need to pray for 3 things. Una, ipanalangin ninyo na palambutin ng Diyos ang puso ng mga tao na ito at magbigay talaga ng totoong pag-ibig para sa mga, magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa mga hindi mananampalataya. Na kung saan sila yung mga nakakasalamuha mo araw-araw. Na palambutin ng Diyos ang kanilang puso. Pangalawa, hilingin mo sa Diyos na bigyan ka niya at ang inyong grupo na pagkakataon na makapag-anyaya sa inyong mga activities bilang small group at sabihin sa kanila ang patungkol kay Kristo. At pangatlo, pwede niyo pag-pray na palambutin niya ang puso natin. Puso mo. The way God usually does itong pampalambot ng puso na ito ay sa mga problema na nararanasan natin or sa mga pain. So, tingin po kayo sa inyong paligid. Tingnan niyo po yung mga taong nasasaktan. They're hurting. Tiyak yun ang mga taong kinakailangan ma-reach out natin. Unahin natin silang abutin. At ang pangalawang susi para matupad natin ang mission ng Panginoon, they believe Jesus would save their friend. They believe Jesus would save their friend. Itong magkakaibigan na ito, naniniwala sila na kayang tulungan ng Panginoon, kayang iligtas ng Panginoon ang kanilang kaibigan. Ito po yung principle of faith. Sa verse 20, when Jesus saw their faith, sabi ganon, He said, friend, your sins are forgiven. Napansin niyo ba yon? Hindi sinabi, when Jesus saw the sick man's faith, hindi yung pananampalataya ng may sakit. Ang sabi, their faith. Kanino faith yun? Sa mga magkakaibigan. Ang pananampalataya ng small group na yon na nagdala sa lalaki na ito kay Jesus. Marahil iniisip mo, yung aking neighbor, yung aking kamag-anak na ito, yung aking kamanggagawa, katrabaho na ito, hopeless na yung mga yan. Kung yun pang iniisip ninyo, tignan po ninyo ang sinasabi nitong susunod natin talata. Sa Hebrews 7, verse 25, Jesus is able, now and always, to save those who come to God through Him. Kayang-kaya daw, noon at ngayon at palagi, to save those who come to God through Him. Wala po ni isa man ang labas sa maaring iligtas ng Panginoon. No one is beyond the reach of God, or the reach of God's love. God specializes in doing the impossible. Huwag kang sumuko. Don't give up on anyone. Have faith. Yan po yung pangalawang susi para magampanan natin ang ating misyon. At ang pangatlo, they didn't just pray for their friend. They brought him to Jesus. They brought him to Jesus. Ito naman po ang principle of action. Meron silang plano at ginawa nila itong plano na ito. Sabi po sa Bible na itong may sakit na lalaking ito, the sick man was paralyzed. At kailangan niya ng ibang tao para dalhin siya kay Jesus.
Importante pong punto ito. Dahil marami po sa mga tao ngayon ay mga paralisado sa buhay. Napaparalyze sila sa kanilang mga takot, guilt, loneliness, or even yung mga nangyayari sa buhay nilang mga problema, napaparalisado na po sila. At hindi sila makakalapit kay Jesus na sila lamang. Kailangan nilang may magdala sa kanila kay Jesus. Tanungin ko po kayo, medyo malupit na katanungan po ito. Naghahanap ba kayo ng mga pagkakataon para maibahagi ninyo ang inyong pananampalataya? At mag-anyaya ng mga tao na pumunta ng church o umattend ng inyong small group? Do you look for opportunities para ma-share natin itong pananampalataya natin ito o maanyayahan natin sila sa church? Kung ikaw ay typical na Kristiyano, duda po ako. Dahil marami pong mga Kristiyano, nabubuhay po sila na parang secret agent ng mga mananampalataya. Hindi nila naibabahagi ang kanilang pananampalataya. Imagine po ninyo, no? Halimbawa, merong isang lalaki na nagsabi sa kanyang girlfriend, "Tart, I love you. At ako ay committed para sa'yo. Magpakasal tayo." Pero, atin-atin lang. Sikreto lang natin ito. Huwag natin pagsasabi. Huwag natin sabihin sa publiko. Huwag natin sabihin kanino man na tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Anong klaseng commitment po yun? Wala pong masyadong commitment. Dahil ayaw niyang ipaalam. Magiging prangka po ako sa inyo. Your love and your commitment to Jesus ay nasusukat by how much you are willing to talk about Jesus to others. Yung inyong pag-ibig at commitment kay Jesus ay nasusukat gaano ka willing na sabihin ito sa ibang tao. Sa Luke chapter 14, verse 23, sabi po dito, "Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come, so that the house will be full." Hindi po kinakailangan nakaupo na lamang po tayo, komportable sa apat na sulok ng ating church. Kinakailangan puntahan po natin itong mga tao na ito. Hayaan niyo po, magbigay po ako ng practical suggestion sa ating pong project. Ngayon po, during your small group discussion, bawat isa po sa inyo mag-suggest ng isang pangalan ng hindi mananampalataya, maaring kasamahan sa trabaho, kaibigan, kapitbahay, na gusto nyong maibahagi yung ebanghelyo o yung good news sa kanya, kayong buong grupo maibahagi sa kanya ang mabuting balita. And you start praying for that person. And then pag-pray ninyo na magkaroon kayo ng tapang na anyayahan itong tao na to sa church o sa inyong small group, anumang special event na meron kayo, at dalhin natin sila doon sa event na yon. Nothing in the world compares yung kasiyahan na natulungan natin itong kaibigan na ito na masettle sa kanya yung kanyang eternal destiny. Hindi lamang po maibahagi sa kanya, kundi magkakaroon ka ng kaibigan forever dahil sa kaligtasan na kanyang naranasan. That's why, huwag tayong susuko. Don't give up na ibahagi ang ebanghelyo. At ito na po yung punto para pumunta tayo sa pang-apat na susi para matupad natin ang ating misyon dito sa mundong ito. Ang pang-apat, they didn't let difficulties
to discourage them. They didn't let difficulties to discourage them. Ito naman po yung principle of persistence. Nang makita ng mga lalaki na ito, dinala nila yung kanilang paralisadong kaibigan, nakita nila na barado yung pintuan, sarado yung pintuan, hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao na nasa loob. Hindi sila na-discourage. Hindi sila sumuko. Anong ginawa nitong mga lalaki na to? These guys, meron silang determination. Whatever it takes, sabi nila, at dadalhin talaga nila itong kaibigan nilang ito kay Jesus. So imagine po ninyo itong larawan na ito, itong eksena na ito. Okay? So tinangay nila ang kanilang kaibigan na nakahiga sa blanket. Okay? So tinali nila, binuhat nila itong kaibigan nito sa bubong. At pagdating sa bubong, tinanggal nila yung yero. Hindi pa yero noon. Okay? Tinanggal nila yung yero, binaklas nila ito, at tinali nila yung 4 na sulok ng blanket, at inilapag nila si Jesus, yung kaibigan nila, sa harapan ni Jesus. So imagine ninyo, habang tahimik na nagtuturo ang Panginoon sa Kristo, nandun yung ingay, binabaklas yung yero, at naistorbo, mismo sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo, ibinaba nila ang kanilang kaibigan na ito. This was a risky, bold, unusual, and costly action na ginawa nila. Siyempre, sino magbabayad ng bubong? Sila din yung magkaka-small group na ito. Tanungin ko po kayo, are you willing to go through the roof for a friend? Handa ba kayong dumaan sa bubong para lang sa kaibigan na yon? Are you willing to do whatever it takes to reach people for Christ? Alam natin, kung wala si Jesus, walang pag-asa for eternity. So, as long as there is anyone in your community na hindi nakakakilala kay Jesus, ang inyong church, ang ating church, must continue to reach out and grow. Hindi tayo nagpapalago ng church para sa ating kapakanan. No. We grow a church because nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay makakilala sa Kanya. Ang sabi po ganun sa Bible, sa 2 Peter 3:9, God is patient because He wants everyone to turn from sin and no one to be lost. Another translation po niyan sa the New King James Version, the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. The church na ayaw lumago, sinasabi niya sa sanlibutan, we don't care about you. You can go to hell. Nais po ng Panginoon, mahalin natin ang mga tao sa sanlibutan na ito at ibahagi natin ang Ebanghelyo. Don't get discouraged. Don't give up. Yung matulungan natin, yung isang tao na yon na mapunta ng langit is the greatest thing you can do for that person. Mahalin natin sila at ibahagi po natin sa kanila ang Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Father, madami po mga mabubuting bagay na maari namin gawin sa aming pong buhay. Pero sa totoo lamang, they're not going to matter for 10 years or even 1 taon mula ngayon. Baliwala po yung mga mabuting bagay na yun. Ngunit yung matulungan po namin yung mga tao na makilala nila si Jesus at magkaroon ng katiyakan ng lugar nila sa langit, ay meron pong eternal implications. Ama, iniiling ko po ngayon
na seryosohin po namin itong panglimang purpose na ito. Yung aming misyon na ibahagi yung good news sa ibang tao. Now, will you pray with me? Maari kayong sumunod sa panalangin na ito na matahimik sa inyong sarili lamang. Panginoon, please, gamitin mo po ako. Gamitin mo po ang small group namin para maabot po namin yung ibang tao para kay Jesus. Yung mga tao na nilagay mo sa amin po mga paligid. Tulungan mo po kami na magkaroon ng malasakit sa mga tao na ito, lalo-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Tulungan mo po kami na maging consistent sa pagpapanalangin para sa kanilang kaligtasan. Alam namin na kaya mo po silang bigyan ng kaligtasan. Lahat ng mga sumasampalataya sa iyo. No one is hopeless. No one is beyond your reach. So, tulungan mo po kami, tulungan mo po yung small group po namin na magplano, na madala po namin ang mga tao na ito sa iyong paanan. At tulungan mo po kami na huwag kami ma-discourage kapag binaliwala kami ng mga tao na ito. Pag negative ang kanilang mga response. We want people, Lord, na makapasok sa langit as effort ng aming pong small group. Salamat po sa oras na ito. In Jesus' name we pray all these things. Amen. Amen. Hayaan niyo magtapos po ako sa ating pong session na ito sa pag-share sa inyo ng aking pong favorite verse na matatagpuan sa Acts 13:36. Ang sabi po dito, David served God's purpose in his generation. David did yung timeless matatawag natin. He served God's purposes. At ginawa niya ito in a timely way in his generation, sa kanyang kapanahunan. Ginawa niya yung bagay na hindi mababago o nagbabago. Ano to? Yung mga layunin ng Panginoon. Sa pabago-bagong mundo na ito, pabago-bagong kultura, ang layunin ng Diyos ang hindi nababago. He was both biblical and relevant. Contemporary and eternal. Ang panalangin ko po sa bawat isa sa atin na tayo po, pag may magsasabi patungkol sa ating buhay, masasabi nila that you serve God's purpose in your generation. Thanks for listening. God bless everyone. Bye.